Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Oh, magandang panahon sa ating lahat, mga kabangers. Oh, tayong lahat ay muli na magdiwang sa kabutihan ng Diyos sa daily life sharing. Real life, real people. Yeah, kumusta na kayo dyan? Tayo
tayo ay patuloy na mag-tag, mag-share, mag-like, at huwag tayong magsawa na ipakalat ang mabuting balita ng tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. At ito ngayon, si Pastor Dong, ako ay inyong pagtiyagaan. Di ba? Ako'y naninibago. Kasi ang aking sweetie pie, cutie pie, ay nasa eroplano ngayon. Hallelujah! At pagpalain sila ni Lord sa biyahe nila. Amen. Amen. Kaya tayong lahat pagpalain din ng Lord sa biyahe natin. At syempre, shout out po dyan sa mga ating kaabangers at itong isa sa mga magbibip-bip. Ay, beep, beep, beep! Yan! Hindi naman po yung booking lover! Sweet lover nila! Ang dami ko naman pasahero ka na! Kaya naman, tayo-tayo na magsakbay! Sama-sama tayo i-like, i-share, mag-comment, at mag-tag! Ayun! Dito lang sa Daily Life Sharing! Real life! Real life! Real people! At syempre, yung ibang magsa-shoutout dyan, yung kanyang sweetie pie. Okay. Yung, oo. Yes, shout out sa Montalban, sa aking kapatid sa Banaba Rizal, ganon din sa aking mga anak sa Green Heights, sa Matatdo, at sa aking bayang Sinilangan sa Tagal Lady, sa aking mama, sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin, at higit sa lahat sa pamangkin ko na sa Dubai, Charmy Pabustan, at sa lahat, pati na ang kanyang asawa at ang aking relax na si Baby. Yan. Manood lang po kayo sa Daily Life Sharing! Yay! Yung katabi niya! Man, andyan kayo? Andito kami. Oh. Kaya stay tuned lang sa DLS. Shout Yeah. out dyan sa mga anak ko, Oo. kapatid, at sa lahat ng taga Green Heights. Oh, yun. Yung kasunod. Ayan, kaway-kaway po sa lahat ng mga kape at pandesal team namin dyan. Yes! At sa aking mga lahat, ang kabatchmates na 78 po, kaway-kaway po sa inyo dyan lahat. At dito ako ngayon sa Daily Life Sharing. At ang aking mga taga-Pasig na kamag-anak, ang aking nanay, yung aking anak, ang aking mga kapatid, kaway-kaway po sa inyong lahat dyan. Yun. Po kayo magsasawa manood ng Daily Life Sharing. Ayan. Amen! Binabati ko din po ang lahat ng taga Isabela! Lalong-lalo na ang mga taga Nagilya na imbag nga bigat, aldaw kanya yung amin! Amen! Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po ang aking mga magulang sa Australia. Ingatan po kayo ni Lord dyan. At Amen. meron po akong extra driver na papakala sa inyo. Oh. Eto po siya. Oh. Ayan. Beep, beep, beep. Oh, beep, 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 beep. Sakay na kayo. Mga Tepa Peep sa mga Quezon Province, mga kabayan ko, shout out po sa inyong lahat dyan. Manood lang po kayo ng Daily Life Sharing. Amen. At tunghayan po ang mga testimonya ng mga binago ang buhay ng mga tao. Awit tayo. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. O lahat ng may hininga. Lahat ng may hininga. Sa puri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay iinda. Katawan ay iinda.
Kasabay ng paglundag, pumalakpak ng malalala sa presensya niya. Oh, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Purihin siya! Hallelujah! Dayawin siya! Hallelujah! Dayawin siya Nangat! naigalak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Hallelujah! Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang! Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen! Talaga, shout out po dyan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Ang dami na nito Oo, shout out kay Pastor Walter Faustino ng Bacoor. Ayan. At syempre, shout out yan kay Pastora Sally Monte Hermoso. Amen. At nawawala siya sa akin. Nawawala. Sa dami na nito. O sige, manalangin na tayo at umawi tayo, mga kaabangers. Awitan natin ang Panginoon. Amen. Na ang buhay natin, patuloy nating ialay sa Panginoon. Amen. Amen. Piling mo panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo natagpuan. Di mo iniwan ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan man dalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Buhay ko'y alay sa iyo. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo
oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa isang napakalaking pribileyo na mapaglingkuran namin ng hari ng mga hari, ang Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, sa mga technology na ito. Salamat, Lord. Salamat sa mga buhay ng mga taong patuloy mong inaabot araw-araw. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa aming bansa. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. As ang bawat sandali, Lord, ay yung iingatan, ang ipapawid. Ililigtas ang mga anak ng mga makakarinig nito. Pagpapalain ang buhay ng mga magpapatotoo sa oras na ito. At maraming mga salita na magdadala ng buhay at magbibit-bit ng pag-asa sa buhay ng walang pag-asa. Salamat, O Lord, sa kalakasan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, mga kaabangers. Ay talaga pong sadyang kapag ang Diyos ang ating kapiling, oo, pag ang Diyos ang ating katimbang, ating kapiling, ay talaga pong yung biyaya niya ay walang kaparis. Totoo po yan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians na kung nasaan naghahari ang presensya ng Diyos, nandoon ang kalayaan. Kung nasaan nandoon naghahari ang presensya ng Diyos, nandoon ang ating kalayaan. Kaya di ikapagtataka, ano? Bakit si Moses, sinabi niya na nung aapakan na nila ang lupang pangako, bago siya mapunta doon, sabi ni Moses, kasi sabi ng Diyos sa kanila, o sige, inutos ko na yung mga anghel na mauna sa inyo doon. Sabi ng lingkod niya na si Moses, Lord, if your presence doesn't go with us, kung ang presensya mo, Lord, ay hindi namin kapiling, kasama, at kung ikaw mismo hindi namin kasama, ay wag na lang kaming pumunta sa dakong lugar na yon. O di ba? Kaya ang lugar o titulo isang bagay. O pero kapag ang buhay mo nakaposisyon kay Kristo, yun ang mas importanteng bagay. Ganyan po yan. Kaya ang Diyos talaga po, kapag si Lord ang inuna natin, hindi po tayo mabibigo sa Kanya. Wala pong mabibigo sa Kanya. Uunahin niya rin tayo. Yan. Pag inuna mo siya, uunahin niya rin tayo. Eh, di ba? Ilan sa atin pag inuna natin siya ay talagang mangunguna ka. Kaya yan yung una, yung position ay isang bagay, yung titulo. Pero yung pagkatao ang mas importante sa lahat. At syempre, bago ang lahat, no? Payagan nyo kaming dalawa ngayon ni Jasmine ang i-interview, magtatanong. At ang ating dalawang bisita, syempre, ito ay pamilya. Itong ating si mahal na architect na JP Manuel. Bakit J? JP, di ba? JP, palayaw na talaga yon. At saka yung kanyang may bahay na beautiful in his own eyes. Hi! Yan! Yun! Magandang tanghalian po sa lahat. Yo. Nananghali pa po kayo. Yes! Kaya mga kabangers, kaya nga tinawag na in his own eyes kasi yung asawa mo ang beautiful in your own eyes. Exactly, Pastor. Oo, lada. Oo, di ba? Di ba? Mga ganyan, di ba? Para wala nang titingin, so, di ba? Thank you, Pastor Dong. Wala titingin. May joke ako dyan eh. Diretso na lang tayo. O, syempre, di ba? Mga kabangers, ay gusto ko pong makita ninyo itong salitang position. Positioning for, ano? For purpose, di ba? For divine purpose. O, pag sinabing divine, something that is higher than the natural. Amen. Something that is of God, di ba? Something that is of God. Kasi
Yung divinity and humanity, magkaiba yan eh. Kasi katangian ni Jesus, dalawa. Yung Jesus, yan yung kanyang humanity. Yung Christ, yun yung kanyang divinity. Kaya tinawag na Jesus Christ. Anointed. Yung Christ means anointed. Okay. Yung Jesus means chosen. So ngayon, makikita nyo po na sa atin din, yung position, isang bagay. Yan. Kayong mag-asawa, di ba? Tingnan natin, ano ba talaga ang nakapaloob? Amen. Ayan. Ako curious, Pastor. Curious. Okay, sige. Amen. Kaya Sino mauna? Sino mauna? Oh, gigil na si Jasmine Pastor mag-interview sa amin. Naghanda po siya ng kanyang mga questionnaire. Isa-isa muna. Isa-isa po tayo. Isa-isa muna. Doon muna. Ladies first daw, Pastor. Ladies first. Bakit sinabing position for a divine purpose? Bakit? Anong masasabi mo na? Praise God. Salamat po. Good afternoon muli sa lahat ng nanonood. Nakita ko po talaga active silang mag-comment sa section po natin. Anyway, sabi po ni Pastor, bakit nga ba divine purpose? Tama po na posisyon. Kasi kung titingnan po talaga yung dati po naming buhay, specifically yung buhay ko po, talagang makikita po ninyo yung paghawak po ng Diyos, yung transition po sa buhay ko, makikita po talaga na ang Diyos ang tumawag at may purpose. Yun lamang po. Ayun. Yung exe, no? Ang gusto niya sabihin, sabi ng Colossians 2:6, sabi niya, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Yamang tinanggap. Posisyon yun eh. Posisyon mo yun, yung tinanggap mo siya. Posisyon sa buhay yun eh. Stand sa buhay. Stand sa buhay. At sabi niya, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Mamumuhay kayo. Katayuan yun eh. Katatagan yun. Kaya sinabi niya sa verse 7, sabi ni Apostol Pablo, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Ito, matindi. At lagi kayong magpapasalamat sa Diyos. Amen. Amen po, Pastor. Diba? Glory to God. Yan yung posisyon. Kasi yung mga tanong, isang bagay yan na tanongin ka, posisyon sa lupa, status sa lupa. Amen. Kasi meron dalawa yan eh. Moral law at saka written law. Yung written law, yun yung nailagay na sa balikat mo. Posisyon. Title. Ayan. Nasaan yung moral law? Kailangan binabakapan nyo ng mabuting, magandang halimbawa sa buhay. Kaya minsan natatapon na rin ang posisyon pag ang taong binigyan ng posisyon o title, di ba? Tama po. Tama, Pastor. Kaya nakikitungo na lang yung iba kasi nasa posisyon ka. May iwan na po yun. Kaya yung honor and respect magkaiba yan eh. Honor and obedience pala. Honor and obedience kasi sa honor, doon sa posisyon, ikaw nagbibigay ng paggalang. Di ba? Doon sa posisyon. Kaya binanggit ng Bible, honor your father and mother. Pero sinabi doon sa itaas, obey your parents in the Lord. Bakit hindi sinabing obey your father and mother? Ang binanggit ay honor your father and mother. Di ba? Kasi ang honor is referring to the position. Yung obey ay referring to the status ng pagkatao. Yun yung kanyang spirito. Imaginein mo, no, kahit ama, tatay, singitan ko lang to kasi para makita niyo yung ano yung sitwasyon ng posisyon. Amen po. Amen po. Ano makita yung posisyon? Saan ba yung iyong disposition? Kasi ilibawa, nanay, tatay, I can be a father to you, but not a dad to you. Yun po. Not a dad to you. Not a dad to you. Kaya yung obey your parents in the Lord is something in the spirit. Kaya in the Lord. Something that is of God. Something that is from God. That you need to treat it as the highest authority and final say. Imaginein mo kung ang iyong magulang hindi magulang, father and mother, bakit sinabi ng Bible, obey
your parents in the Lord, hindi sinabing obey your mother and father. Pag ginamit yon, yung obey na yon, kadalasan ang mga magulang ngayon, alam nyo na. Oh. Maraming iba-iba. Yung title na meron sila. So kaya nga ngayon, kaya tama ang Bible binanggit yung honor and respect kasi, kaya honor and respect, kasi pag ang isang pulis nakatayo na sa isang traffic light, kapag ito'y nagsuot ng kanyang uniform sa traffic light, hindi natitingnan yung babaero ka, hindi na manginginom. Oo, kung ano. Oo. Kundi nakaposisyon yun Yun yung honor. Imaginein mo kung sinabing obey yung mali. Obey yung mali. Kaya yung written law and moral law, meron yan. Laging yan. Kaya yung parents in the Lord, obey your parents in the Lord. Something of God yan. Something na nandoon galing sa prinsipyo ng Diyos. Something na higher, na nagdadala ng direction sa buhay ng tao. Direction sa buhay ng tao. Kaya pag hindi lang yung position mo ang meron ka, kundi may disposition pa yung nakaposisyon. Yun ang maganda, Pastor. Amen. Diba? Okay, balik tayo. Ito. Gusto ko lang makarinig dito Ayan. So, magandang hapon po muli sa mga ka-abangers natin. Ako po si Architect JP Manuel. Ito, gusto kong bigyan ng emphasis to Pastor, no? Kasi yamang ang pinag-uusapan kasi natin is positioning. So, as an architect, lalo-lalo na pag ang pinag-usapan natin is yung corporate world, napakataas ng tingin ng mga tao pagdating sa position. So yung tinatawag na most of the people na kapag wala sa position ay hindi naggagalaw o hindi, kumbaga parang napakataas ng kanilang paghawak o pagkapit doon sa position. So ito yung malaking tanong sa akin nung ako ay naging licensed architect at the same time ako'y Kristiyano. So may nagtanong sa akin, paano mo i-identify ang sarili mo kung ikaw ay arkitekto, licensed architect at the same time ay ikaw ay Kristiyano? Alam mo ba, ang sinabi ko lang sa kanila ay simple. Ako ay isang Kristiyanong nagkataong arkitekto. Kasi bakit yun yung binigyan ko ng emphasis? Kasi napakahalagang maintindihan natin. Ito po kasi yung magiging basis ng magiging disposition natin sa buhay. Ano ba yung mas mataas sa akin? Yung bang title ng pagiging architect o yung calling ng Lord sa akin na pagiging Kristiyano at anak ng Diyos? So, yun po yung aking So, for me, yung positioning ng Lord na ginawa sa akin from doon sa kung paano hinubog ng Diyos yung character ko and everything, even yung aking pagiging, sabi nga ay yung kung saan ako gagamitin ng Lord sa aking career, ay inihanda ng Lord ito para makita niya yung divine purpose, bakit niya ako pinagkatiwalaan sa ganitong bagay. So yun po yung Pastor. Ayan, naghahanda na kasi si Jasmine sa tanong niya. Alam ko ba Oo nga po, ang dami na po nilang comments dito. Magbasa naman tayo kahit konting mga comments dyan. Ayan. Gusto kong i-highlight yun, ang pogi ni architect. Ayan. Salamat po. Amen. Ayan, Yan po yung mga magagandang comment. Keep it coming. Amen. Ayan, so excited na talaga silang malaman yung buhay ninyo, yung mai-share ninyo ngayon. Lalo na si Pastor Rizal, sabi niyo, if mai-share niyo po, ano po ba yung dating buhay niyo? Si Sheila, so mamaya po malalaman niyo po yan. Ayan, kasi madaming mga katanungan dito. Kayong bibitaw dyan. Amen. Kasi amen, napakalalim talaga nitong team natin ngayon, di ba po? Position for divine purpose. Kaya alamin naman natin yung kanilang kwento. Ayan, magsimula tayo sa kwento nila na sila bilang, paano nga ba sila nagkakilala? Ayan, syempre, masayang mga tanungan to. Paano nga ba sila nagkakilala? At ano yung what made you believe that God was leading you to
to each other. So, kiligan portion to, bangers. Siyempre, magsimula tayo sa pinakauna. Paano nga ba kayo nagkita? Amen. So, pasintabi po sa mga kumakain. Baka maumay kayo. Kinikiligin nga. Tama to. Baka Sige, maumay JP, sila sa pasok. sobrang kilig eh. So, actually, ito yung medyo, sabi nga ay, ito yung natural ng mga tao na dumadala, lalo na sa kabataan. Nung way back, 2004, ay, ito yung mga kilig moments na kung saan, yun tama yung mga naririnig natin ng mga nakaraang mga episodes natin dito sa DLS eh. Yung guidance ng magulang at the same time may sino ba yung pinakikinggan natin, napakalaking factor kasi no. Kasi nung ako'y kabataan, syempre, nabuhay ako ng talagang halos independent sa magulang dahil tinrain ko yung sarili ko at the very young age na talagang magsumikap at ayaw kong umasa ng mga bagay na kailangan ko sa aking magulang. So, kahit nag-aaral ako noon, talaga namang pinipilit kong magtrabaho para hindi na problemahin ng magulang ko yung aking magiging tuition fee, yung aking mga kailangan sa schools, at dumarating yung point na ako pa yung nagbibigay sa nanay ko that time. So, for me, dahil umikot yung buhay ko sa mga ganong pagkakataon, syempre may nakita akong magandang May nasili. may nasilayan ako. Ay mga panahon noon, Nasa balkonahe ka. usong-uso pa noon yung mga F4 na F4 yan. moves. So, syempre mga F4 moves yung ating ano niyan. Ba talaga? Syempre. Ito, timing. So, one time, parang katulad lang ni Haring David to, nasa balkonahe ako, may nasilayan ako doon sa kabilang bakod na may magandang babae. So, yun yung first time sabi ko, sino kaya yun? So, yun yung unang pumukaw sa aking paningin at gusto ko siyang makilala. Ayun. Yan. Yung mga time naman na yung Pastor Dong, at talaga naman, ako rin ay pumukaw sa damdamin ko. Bakit po, Pastor Dong? Ginagaya niya si Daming Sir. Sabi ko, ano kaya yun? Adik ba yun? Sabi ko, Pastor, adik ba yun? Ang itim-itim ba si Daming Sir pormahan? Sabi ni Sister Salvi, sabi niya, artista po ba mga guest natin? Parang Kim Chiu at Paolo lang Ito, may humirit pa doon eh. Yan! Teka, sandali. Sinasabi ko sa inyo, yan yung mga karaan na photo, pero laban. Sabi ni Tita Leo, wow, F4 talaga bro. Oo nga, F4 na Bisaya. Kasi maitim good. Ay, sige, Ate Jazz. And from there, Pastor, nagsimula na kami. Nagsimula po kami i-partner ng tita niya. Hi po, Tita Bolet. Ayan. Oh, yeah. So actually, nagsimula lang po ito sa mga nagkataon kasi nung time na yon. Yung tita ko, mahilig partner. So, nagkataon yung kapatid niya na lalaki, panganay, ay nagwo-work doon sa tito namin sa construction. So, sabi nung tita ko, hindi daw pasasahurin yung kapatid niya pag hindi sumama sa akin makipag-date. So, Salamat sa Diyos. torsahan na to. First boyfriend ko po siya, Pastor. So, medyo mura pa yung ano kaisipan noon. Pero hindi po nagtagal yun, Pastor. Kasi halos tumagal lang siya ng almost 1 year, pero long distance po kami. Kasi nga magkaiba kami ng focus sa buhay. So yun yung ano at that particular time. So kumbaga nawala din sa akin yung nararamdaman ko sa kanya. Sabi ka naman, huwag naman mo na saktan dito, kapatid. Siyempre, Pastor, immatured pa. Yan sinasabi. Huwag kayong iibig pag hindi pa talaga kayo ready. Parang kilig-kilig lang ang sinusunod. Diba? Siyempre, iba pa yung that time. Nag-aaral pa ako noon. Kumbaga, parang wala pa sa working na nag-aaral pa. So, wala pa sa talaga sa mind ko na lumagay doon sa settlement na talagang magkaroon ng relationship na talagang seryoso. So, yun. Pero yung tanong doon kasi, paano ba nangyari na yung divine appointment ng Lord na yun na sa oras na ito ay kami pa rin masasabi namin na yun talaga yung divine appointment ng Lord. Kasi after 10 years namin magkahiwalay, so tinry namin yung different relationship, iba't ibang mga, dahil nga walang guidance masyado ng ano, kumbaga parang dahil wala kaming boses na pinakikinggan that time, so kung ano lang yung tingin naming tama sa aming sarili, yun yung aming ginagawa. So we tried iba't ibang mga relationships, mga kaklase, and so
pero hindi siya nagmaterialize, hindi nag-uugma. So may mga instances din na nakikita kami, pero may mga kanya-kanya kaming mga relationships, pero hindi talaga siya, alam niyo yung, kumbaga, 3 years yata nakikita tayo, no, Kuya JP? Yes, Tapos okay. maghihiwalay. pero yun yung sinasabi na, masasabi namin na talagang yun pala yung preparation ng Lord sa amin, na kung saan dumating yung punto ng buhay namin na dun ipinakita ng Lord na sabi nga ay sa Pareho tayong napagod. napagod kami Amen. na makipagrelasyon sa kung kanino. And that's the divine appointment, Kuya JP. Anong pinakamahalagang aral? Yan. So, ito yung isang natutunan namin dito, Pastor. I believe gusto naming i-share dito sa mga nanonood. Lalo-lalo na doon sa mga kabataan na wala pang mga asawa dyan at naglolong ng relationship na kumbaga nag-a-ask kay Lord, Lord, sino ba yung mga The one ko. the one? Yan, ganyan. The one and only. The one. So, ito po yung isang gusto naming i-share sa inyo. Trust God doon sa waiting season na kung saan ibinibigay ng Lord sa bawat isa sa atin. Kasi napakasarap na yung bang madaanan natin yung paghubog ng Lord sa bawat season ng buhay natin na hindi tayo nagmamadali. So, sabi nga, katulad ko na dumaan sa, sinubukan ko yung mga iba't ibang way ng relationship, iba't ibang mga tao. Pero hindi ko doon natagpuan kasi bakit? Sarili ko kasi yung, kumbaga self-serving yung ginagawa ko. Na base lang sa kung ano yung alam kong tama. Pero hindi pala yun yung gusto ng Lord na gawin ko. Kundi ang nais ng Lord, mas unahin ko yung relationship ko dapat sa Kanya. Mas palalimin ko yung relationship ko sa Kanya. Mahubog yung karakter ko, yung pagkatao ko. Para kung sakaling dumating yung tamang tao na yan, na ipinrepare ng Lord para sa'yo. Ready ka na. Doon naman sa sweetheart. Siyempre. Baka may Ano naman ang- female version daw ito. Ano naman ang buhay mo nun? Thank you, Pastor. Wait lang po, parang basahin muna natin yung comments. Kasi kanina pa sila dito nagko-comment. Nakita niyo po ba? Kanina pa ako tumatawa kasi tignan niyo yung mga comment nila. Sabi ni Pastor Razali kanina, no? Nakita na ni architect si Bachiba. Oh my God. Tapos sabi ni Praise the Tita Lord. Geraldine, may nasilayang Bachiba ang peg ni si She. Sabi niya. So napakarami nilang comment dito. Ikaw daw ay napakaganda talaga, Ate Sheila. Ang sexy mo daw talaga. So, dadako na tayo sa next question na natanong sa'yo ni Pastor Dong na, no? So, ano nga ba yung dating buhay mo nun, Ate Sheila, bago mo nakilala si Kuya JT? Ayan, kapit-kapit po tayo. Huwag niyo pong tutularan, ha? Inuunahan ko na po kayo. Akala ko sabihin mo, kumuha na po kayo ng tissue. Hindi. Ito kami dito, Kuya JP. Anyway, kahapon si Ate Ayumi, lagi niyang ang term ay walwal. Sa akin naman po YOLO. So sa mga Gen Z dyan, hindi niyo na siguro naririnig yun. Pero sa panahon ko po, Pastor Dong, alam mo yung YOLO, you only live once. So I often try lahat po talaga ng bukas na pinto para sa kapahamakan, ikakapahamak. Lagi kong binubuksan siya. Kunwari, Pastor, sa inuman. So, you only live once. I-try ko na rin to. So, magdamagan yan session sa inuman. So, kung may party, go ahead! Go, go, go! So, yung buhay ko po talaga, bukod sa party, shopping, bukod po sa iba't ibang bagay na akala ko yun yung pupuno sa akin, Pastor. Akala ko siya yung magbibigay ng confidence. So, napansin ko, Ate Jess, na yung dati ko palang buhay talagang kailangan siyang makikita mo sa picture na kailangan si Lord. So, yun yung dati kong buhay. Like ko lang iniisip yung sarili ko at like kong iniisip yung magandang makikita sa akin ng tao na panglabas lang, Pastor. So, yun po, Pastor. Panglabas lang. Pero yung pangloob, Wala po talaga. Sinasabi ko, zero. So yun yung dating buhay mo nun din. Dating buhay. Amen. talaga naman. Kaya nakaka-amaze. So, sinong nakikinig at nanonood ngayon na maganda sa labas pero alam mong sa loob, nag-uunido. Kasi iba yung ganda pa rin sa loob di ba? Kasi ang daming sirang relationship na hindi mabuo-buo sa on my own, Pastor. Oo, nag-uunido yung nag-uunido. isang, tapos gustong gawing lahat, minsan lang to. Tikman to, masaya naman Tikman to, masaya naman. So, kaya mga ka-abangers, curious ba kayo na ganyan lang para lang masaya ka? Yan, masaya ka. Pero ano nga ang dulo noon? Buti na lang, merong talagang
Divine Hallelujah. purpose na Pagod nag-ingat. talaga. Salamat sa Diyos. Buti talaga. Buti na lang. Yung sa mga kapanood dito, Pastor, sabi nga sa akin ng ano yung sabi ng isa sa kamag-anak namin, di ba Galing-galing. demonyo dati yan? Oh, talaga? Ganun talaga, Pastor, kasi Hindi naman, sobra pong rebelde sa magulang. Talagang palasagot po talaga ako. Para po sa akin, Ate Jazz, wala akong pakialam sa opinion nyo. Ang mahalaga lang yung hindi ko naman kayo tinatapakan. So, ang tapang-tapang ko. Ang strong will, Pastor. Diyos ko, Panginoon. Grabe, no? Grabe. Paano ka nga pala inalalayan ni JP, ni Architect? Naku, ang hirap nun ah. Ito magandang Oh, yeah, okay. Oh. Sige. So, syempre, ito na yung sabi nga, ito yung sinasabi natin na kung titingnan natin, para bang ang hirap nung sitwasyon na yon. Pero para sa akin, kung ito yung ultimate purpose ng Lord, kaya napakahalaga ng divine repositioning na yan. Kasi, kumbaga, yung kung paano ginamit ng Lord ang buhay ko para abutin siya sa area ng buhay na kung saan talagang, sabi nga ay you only live once. Para dumating sa punta na you only love once. sabi doon sa comment you only love once. Thank you, Tita Leia, ha? Parang na wrong type lang ata si Tita Leia, no? Diba? Pero hindi. So, yun yung sinasabi, Pastor, na for me, ito yung challenge kasi. Kaya sabi no, pag hindi buo ang disposition mo sa buhay, bibigay ka. Kasi, syempre, ang challenge sa akin, kung ganun yung character ng babaeng pinakasalan ko. So, dumarating yung time na nung bago-bago pa lang kaming nagsasama, talagang alam niyo yung, syempre, dahil na hindi naman ako namulat sa pamilya na nagmumura, hindi ako nagiinom, walang bisyo. Kasi ito yung naging disposisyon ko sa buhay, Pastor, na nakita ko yung maraming tao na merong mga bisyo at naapektuhan yung pamilya. So para sa akin, sa murang edad ko noon, talagang itinatak ko sa akin puso at isipan na hindi ako magbibisyo kasi ayaw kong maapektuhan ng pamilyang bubuhay ko. So dati kuya, nung nakilala mo sa Ate Sheila, Christian ka na ba dati? Christian na. So ito nga yung question dun So Kristiyano ako, di ba ito yung madalas na nagiging challenge sa mga mananampalataya? Yung sinasabi, ang biblical principle na dapat sinusunod natin, huwag tayo makipamatok sa hindi nating kapanampalataya. Pero dahil nga medyo matigas yung aking yung will na sinasabi na ito yung binabasag ng Lord palagi sa buhay natin, na yung will na yan na may gustong nag-uuni doon ng mga desire natin. So, ito yung bagay na dinala yung buhay ko doon sa area na kung saan mapangasawa ko siya. Parang nagsisisi ka ba, brother? So, hindi naman. Pero gusto ko makita natin. Pastor, parang nagsisisi. Parang lingguay ko yun Mga kabangers, please, kay JP po. Sige. So, yun yung pumasok na, syempre, kailangan kong tanggapin yung maganong stages ng ng buhay may asawa. Nasabi nga hanggang saan ko maipapakita yung pagiging mananampalataya ko sa Diyos sa sitwasyon na kung saan pangit ang pinapakitang ugali ng asawa ko. Pastor, pwede po akong sumagot. Sige. Kasi sa panahon po talaga na minumura ko yung asawa ko. May time po, Pastor, nasisipain ko siya, sumagot ka. Alam niyo po, matutulog lang po siya. Real life, real talk po to, ha? Sa naisip ko, sino kaya ang Diyos nito? Ganun talaga, Pastor, hindi niya naman ako sineran po ng tungkol kay Jesus. Pero napaisip ako, sino bang Diyos ng taong to? Kasi kahit anong mura ko, anong tungayaw ko, ang gagawin niya lang, Pastor, tatalikod, matutulog. So there was a time, Pastor, na nagising po ako, nagpe-pray siya. Nilalayhans pala ako ng asawa ko. Habang tulog. Habang tulog, Ate Jazz. Ang galing. Perfect. Napakagaling talaga. Kaya yung mga naglilayhan siya at nagpe-pray, keep on praying, walang imposible sa Diyos. Kasi po nung panahon na nililayhans po ako ng asawa ko, may nangyayari na pala spiritually sa kanyang asawa, sa akin Amen. po. Pero sa una pa lang, dapat sundin na muna yon. Yes. Para hindi na umabot dun sa... Umabot, Pastor. Pwede naman palang iwasan. Opo. Maiiwasan naman pala talaga yon. Pero pasimula pa lang, magsimula na sa tamang kasama. Tamang tao. Buti naging winner ka, no?
Pastor. Galing talaga ni Lord. Yun yung divine intervention. Yung gawa ang magsasalita, Pastor Oo nga. Sinakita ko sa kanya, itong tao na to, napakatindi ng integrity. Ang dami ko nang nakarelasyong mayaman, pero hindi kayang punan ng pera nila yung integrity na napili ko siyang asawa. Kasi, Pastor, yun, Ate Ayumi, sa Japan, sagot sa kahirapan. Yan din, Pastor, yung ano ko. Nasa Japan Napunta ka na na. ako. I was in Japan, Pastor, nung nagkaroon ng divine intervention na nalaman ko, may mali kasi kaming ginawa ni Kuya JP, nalaman ko, Huwag nyo na naman huwag nyo na gagawin, tutubay ng magulang. Pastor, sabi ko, ay, hindi naman malalaman ni Kuya JP pag nag-asawa ko ng 4 na M. Matandang, mayamang, madaling mamatay. 5 pala yun. Pero alam niyo po, Pastor, nasa Osaka ako kasi we were there for vacation. Nagulat po ako, nalaman ko pong buntis ako. Oh. Sa kay Kuya JP, alam niyo po, sabi po ni Kuya JP, umuwi ka, itama natin sa harapan ng Diyos ang mali natin ginawa. Sabi ko, andito na eh. Nandito na yung pag-asa. Nasa Japan na. Pero alam mo, Pastor, hindi ko alam kung bakit umuwi po ako. Yun po ang pinagtataka ko. Paano nangyaring napauwi po ako? Paano kung hindi naman yun? Kasi yung realidad na buntis. Yun. Opo. Hindi na yung paano. Wala na sa ano yun. Opo. Pero yung plano ko po, Pastor, talagang doon makita yung kamay ng Diyos, hindi doon. Naitama. Tama, salamat po. Ayun, yung magpatama talaga. Amen. Nagsisi po talaga siya. Kasi siya po talaga ang Christian, hindi naman ako sa akin. Anong pakialam ko po dyan? Sabi mo ganun, Pastor. Oo, ano? Yeah. Kasi nga YOLO. Oh, sabi ni Tita Angie, hindi daw halata ang bait-bait mo daw, Kuya JP. Wala kang bisyo. Wala talaga, opo. Mukha Ang lang. mahalin lang ako. Ang mahalin lang ako. Okay. si Lord. Tama. May... Ay, grabe, Pastor, ganun siya. Amen. Amen. Maglingkod kayo. Oh, wow. Walaga May tanong naman dito si Talaga Pastora naman. Mavic. Kaya yan sabi niya, so question for Arky. Bakit po ninyo na-share si Lord kay Ate Sheila? Or paano mo na-share? Paano ka nga ba nakakilala Ate Sheila kay Lord? Actually, ang totoo po niyan, hindi ko siya syenaran. Oh. Yung tinatawag na lagi nating naririnig ito, na sometimes hindi mo kinakailangang basahan ng Bible. Ang tao. Yung tao. Kasi bakit? Ang babasahin kasi niyan, yung buhay na meron ka. Wow. So for me, instead na sharean ko siya ng salita ng Diyos, ipinakita ko in a way na kahit na ganun yung treatment niya sa akin, still, ito yung pamantayan ng Bible na gusto kong ipakita sa kanya. Wow. Para magkaroon siya ng curiosity, Pastor, na kilalanin niya kung ano yung Diyos na pinagdiriwang. Non-negotiable, Pastor, ang Sunday. Yun ang nakita ko sa kanya. Whether you like it or not, tumayo ka dyan sa higaan mo, magsisimba tayo. Yun naman yung kanya. Kung hindi ka magsha-shopping. Ganun, Pastor. May pang-ulot pala. Ay, oo, sabi niya. Ako naman naisip ko, naku, sige na nga, makapagsimba na nga. Ano ba yung bundok naman yun? Mga ganun. Ang dami kong mga arte sa buhay. Yan ang tinatawag na husband by example. Wow. Ayan. Viewers, sabihin natin. Kaway sa mga husband Ayan, dyan. ha? husband dyan, Husband ha? by example. Kita niyo po yun. Ayan, Kuya, may paninindigan. Sabi ni Pastor Yolanda, meron pa bang katulad mo, Kuya JP? Meron nasa church naglilingkod. Ayan. So, si Ate Sheila naman, paano mo naman nakilala si Lord? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kuya JP, paano mo naman na-encounter si Lord? Ayun, salamat sa Diyos. Nagkasakit po yung anak namin, Pastor, ng Kawasaki disease. So, nung time na yun, sabi ng asawa ko, i-church ko yung bata. Sabi ko, pag lumabas ka sa pintuan na yun, maghiwalay na tayo. Para bagang, Pastor, galit na galit ako sa trip mo sa buhay na instead na ipunta sa hospital yung anak natin, itataas mo dun sa simbahan, ipagpipray. So, sabi niya, wala siyang pakialam ng time ng paninindigan niya. Dinala niya yung bata sa bundok, Pastor. Pero nung time na yun, bigla akong, alam niyo, may worship kasi sa laptop po niya, lagi pong may worship song. Biglang nag-play po, Pastor. I don't know why, pero biglang luhod na lang ako yung kantang Napakabuti Mo. Ay, grabe, ang iyak ko, Ate Diyos. Sabi ko, Lord, biglang pinakita, binuksan niyo, sinasabi niyo, Pastor Dong, na ang Diyos ang nagbubukas ng isip. Oo. Binuksan ng Diyos yung kabutihan niya, Ate Diyos, na Wow, makita grabe, ko no? along the way. So, from there, Ate Diyos, nag-iba yung positioning ng puso ko sa pag-church. Yun. Nag-iba yung tingin ko sa kabutihan ng Diyos na hindi ko na makita yung pagiging, yung malinis, pagiging, ako yung tama, na wala yun eh. Ang nakita ko na lang, I am standing because of the grace of God. Oo, husband position naman yan eh. Pero yung husband with a moral life, 'di ba? Yung
yung moral na, by example nga eh. Yung nakikita mo, yun ang yun yung nagtulak sa iyo, no? Humugot sa iyo na, sige, magsimba tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. May naninindigan lang talaga. Just simply be the light. Amen. Just simply be the light. Yung maging liwanag ka lang, that's it. Yung liwanag niyan, yung bumbilya na yan, wala namang pakialam sinong tatamaan yan eh. Kung sinong matatapatan ng liwanag. Kahit ang araw, sinong matatapan ng liwanag. Pero ang problema ngayon, nakikitapat lang sa liwanag. Consumer ng liwanag. Dapat talaga tayo. Dapat, di ba, sabi ng Matthew, di ba? You are the light. Matthew 5, amen. Oo, Matthew 5, di ba? Consumer ng light. Hindi consumer ng light. Ikaw na ang liwanag. Sabi ni Pastor Walter dito, ganyan po talaga ang mga lalaki, kami ay peace-loving being. Sabi ni Pastora Mavic, at nagliwanag na nga si Arky, praise the Lord. Sinasabi ni Pastor Dong, Wala sa balat. Sa sobrang liwanag, natusta. Sabi ni Pastor Leonard, ganyan talaga kaming mga pogi. Presence of God Hindi namin inside. kailangan ipagmalaki. Ipapakita lang. Saya naman dito sa DLS. Kasaya. Sabi ni Pastor Walter, mga husband, pasok! Pasok! Di ba? Iwagayway ang bandila. Di ba? Amen. Praise God. Kailangan, makikita mo na tayo ay simply be the light. Yung maging light of the world ka, light of your wife, light of your children. Hindi naman kasi madali din yan. Yun yung isang posisyon na morally motivated by God. Morally motivated by God. Kahit na ikaw, hindi naman din ikaw yun eh. Kundi yung disposition mo, sino si Lord sa'yo eh. Kung wala din yung si Lord, ewan ko lang kung magagawa mo yun. Ay, tama po, Pastor. Amen. Ewan ko lang kung magagawa mo yun. Kasi, alam mo, pare-pareho naman tayong may matapang din si Pastora May. Alam mo. Hello po, Pastora May. We miss you. Shout out sa Utopia. Sabi nga niya pag hindi mo, mayroong salita siya lagi, lugi ka. Oo. Pag sinabing lugi ka, dalawa lang ang gusto kong ibigay sa'yo. Pwede mo gustong hell, bibigay ko sa'yo. Gusto mong heaven, bibigay ko rin sa'yo. Gusto mong sunduin ang dati kong buhay pag may kismisan kami? Di doon ka na sa heaven, di ba? Amen. Mamimili, position mo ng sarili mo doon. Bakit ka gustong malugi kung mayroon namang panalo? Wala nga naman. Kaya panalo talaga ang Lord sa buhay mo. Congratulations. Kasi, di ko ma-imagine, habang nakikinig ako sa'yo, di ko ma-imagine, ganun. Di ko alam yung ganun eh. Pastor, by the way, Pastor, di ba? Pastor, di ba nakatalikod siya? Bibili akong beer. Iinom ako sa harapan niya. Papakita ko yung dati kong buhay. Christian ka. Teka nga, susunduin ko yung pagiging Kristiyano mo. Pag ganyan ako siya ng beer, sasabihin lang niya. Pero Pastor, sa isip-isip ko ng Lord, nagsisisi na po ako. Ako naman nasa isip ko, grabe ka, mahal ako ng asawa ko. Pala nagsisisi. Grabe. Kaabangers, grabe siya. Hindi naman umabot doon sa sukdulan na ipanalangin ko, Lord, hanguin niyo po ako sa impyerno ng buhay. Hindi naman umabot doon. Di ba, Pastor? So, hindi mo naman siya... Hindi naman, Pastor. hindi mo siya iniwanan sa impyerno ng buhay. Hindi. Hindi Kailangan, na talaga Lord, tulungan iniwanan. mo kung itong asawa ko ay mabago. Wala naman. Naalala ko pala si Ayumi kagahapon. Yung ating bisita. Yes. Nakashima. Imagine mo yan binugahan na siya nandin ng sigarilyo. Binugahan siya ng husband niya baka. Sinundo. Oo. Pero hindi Sinundo siya yung amoy. nagpatinag. Tama po. Parang ikaw din yan binugahan ng beer ng ganyan. Sige. Pero Pastor, nagtataka ako. Ako'y manginginong po. Kaya kung umubos ng isang case nang hindi na nalalasing. Sabi ko, bakit isang parang hindi ko nagustuhan yung lasa. Parang, pinakita ako lang sa kanya. Pero nawalan ako ng panglasa dun sa beer. Appetite. Parang pinakita ko lang yung may sarili. Kasi akong, alam niyo, sabi niyo, Pastor, na nag-uumapaw sa puso mo na hindi ko alam kung paano siya kakatagpuin, paano masusolusyonan. Ito, si Pastor Mark. Amen. Bakit gusto mong malugi kung mayroon namang panalo? Amen. Panalo si Lord. Hallelujah. Doon ka na sa panalo.
Alam mo yun? Yun na, di ba? Tama, di ba? Ano po sa mga taga-Montalban, Pastor? Choice na yun pagka gusto mong malugi, Pastor. Oo, kasi nilatagan ni Lord yan sa Deuteronomy 30, verse 15 and 19. Nilatag naman yan sa iyo ng Diyos eh. At nasa sa iyo lahat ang weapon to choose. Yes, amen. Nasa iyo lahat ng weapon. Igan, yung pre-choice na yan, weapon ni Lord sa iyo yan eh. Isang napakatinding regalo yan na magiging sandata mo para makapag-decide. Oo, ito yung napangasawa ko. Okay, decision ko na to. O yayakapin ko na to kasi kung sino siya kasi nandun na ako eh. O napangasawa ko na yan eh. Pinasal na po. Oh, Alam niyo, Pastor, isa lang yung inilagay ng Lord sa puso ko kung bakit talagang pinanindigan ko yung bagay na to. Yung inilagay ng Lord sa puso ko, no? Sabi ng Lord doon, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin siya at mahalin siya. yun. Ng tunay at buo. Kung paanong ikaw ay tinanggap ko rin. So yung pag-ibig ng Diyos na yun na gusto ng Lord na i-demonstrate ko sa asawa ko, yung bang unconditional love na despite na yung sa kanyang ginagawa, still mamahalin ko pa rin siya. Wala yan. Opo, Pastor. Matututo si Jasmine ngayon. Partner. Mga kababaihan dyan, nako, humanap kayo. Hanapin natin, yung pag-pray natin, Pastor. Hindi ko sinasabing perfect na tao. Hindi ko sinasabing, alam mo kung ano man yun. Basta makikita at makikita, meron ka pa rin makikita. Amen. Pero isang bagay lang talaga yan eh. Paano mo nga pinosisyon ang sarili mo doon? Yun eh. Pinakamahalaga yun eh. Pinosisyon mo sarili mo doon, nakaisa ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga talaga, mga ka-abangers. Kasi hindi ko magarantiya ha, pag nakapasok ka sa isang relationship, hindi natin guarantee kasi yung may hawak ng free choice, yung pinili mo. Hallelujah. Diyos ko, mga ka-abangers. Di, Pastor, ito. Mga ka-abangers. Marami pa. Marami pang pasabog, Pastor. Oo. Ayan o, sabi ni Pastor Leonard, consequences yan ng pamimili. Buti na lang talaga mahabagin ang Diyos. Yun. Inabot din si Sister Sheila. Panalo talaga. Panalo talaga. Amen. Alam mo, mas saludo ako sa iyo kasi ikaw yung nakapili ng babaeng di mo kapanalig. Tama po. Pero nanalo ka bandang dulo. Amen. Dahil kay Lord. Thank you, Jesus. Parang si ano lang yan, si Jacob nakipagbuno sa Ay, Diyos. oo, may bunuan na Nakipagbuno nangyari. kaya nanalo. Oh. Yan, sabi din ni Tita Leia, parang ako lang dati si Sheila, isang case na beer kayang-kaya ubusin. Pero noon daw yun. Kaya naman Yun yung mga kapatid, Amen. So, yan. Tapos na tayo sa lumang buhay nyo. Ngayon naman, nung nakakilala naman na kayo sa Panginoon, di ba, Ate Sheila? So, dahil mag-asawa kayo, buhay mag-asawa, was there a time when your faith was tested? So, sa inyo, how did you overcome it? Thank you. Wow. Ito na. Medyo makabagbag damdamin na po ito. Actually, kung aalahanin ko po yung mga previous na pinagdaanan namin, dito ko masasabi na talagang yung orchestration ng Lord, grabe. Ito yung bagay na hindi natin maunawaan, pero in the long run, kapag sumunod tayo sa Diyos, talagang makikita natin kung paano niya isinaayos ang lahat. So nagsimula po ito, syempre bilang nasa corporate world, at may magandang position sa trabaho. So, naging comfort zones ko kasi siya. So, syempre si Lord, dahil ang naging mindset ko noon ay although marami nagsasabi na magpastor daw ako, may calling ako ng pastor and everything, pero hindi ko kasi siya ine-entertain kasi ang mindset ko, ayaw kong maging pastor dahil unang-una mahirap maging pastor. So for me, dahil binigyan ng Lord ng talento para bigyan, kumbaga, ng knowledge at the same time ay maging professional sa larangan ng pagiging architect. So for me, ang pamantayan ko that time, mas makatutulong ako sa ministry kapag pinagbuti ko yung profession na meron ako.
So, kung kailangan magpatayo ng church, kung kinakailangan ng support ng church, kailangan ng support ng pastor. So, magagawa ko siya freely kung yun ang focus ko. So, for me, dun umikot yung buhay ko. So, ito yung bagay na sometimes dito tayo nayayari yung kapag ka ba mas pinangungunahan na natin ang Lord kaysa dun sa kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay natin. So, sa panahon na kung saan, sa testing period na kung saan hinawakan ko yung title na yun, yung position na yun, yun yung panahon na kung saan sinabi ng Lord, bitawan ko siya. Pero dahil nga nakakapit ako doon, ayaw kong bitawan. Ayaw kong sumunod kay Lord. So, dumating ang pagkakataon na kung saan yung bang bagay na hinahawakan ko, nawala lahat. So try to imagine, isang araw, ang ganda-ganda ng position ko, ang ganda-ganda ng trabaho ko, biglang wala. As in, terminated ang kontratang meron ako. So, imagine po ninyo, yung bagay na dumating ka sa punto ng ganon, paano ko siya tatanggapin? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko during those times. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa asawa ko. So, siyempre, alam ko Sa asawa niyang MP. sa dating buhay niya, hindi pwedeng wala akong pera. Exactly po. Kasi iiwanan niya ako, Pastor. yun ang reality ng mga kababaihan daw, sabi nila. Kailangan ng kwarta. Pag walang kwarta, sigurado. Oh, kasi walang pang-maintenance. Ay, walang pang maintenance. Amen, Pastor. Lalo na sa gandang to. Okay, So syempre, yun yung isang dilema na paano ko ibabangon yung sarili ko sa ganong klaseng pagkakabagsak. Oh. So, ito yung bagay na talagang yung testing of faith na paano ba ako magtitiwala muli sa Diyos kesa doon sa sarili kong kakayanan. Kasi dumating talaga sa punto ng buhay ko, Pastor, na para bang ang pinangahawakan ko na lang is dahil yung runong, yung galing na meron ako, doon ako nakakapit na, ay hindi na, kahit ano namang kaya kasi because meron ka namang karunungan. Pero hindi kasi yun ang nais ng Lord na i-develop sa aking karakter. So, during those times na talagang tinanggal ng Lord yung aking trabaho, tapos lumipas lang ang ilang linggo, alam niyo po, pinapalayas kami doon sa tinitirahan naming bahay kasi na-scam pala kami. Scam kami. So, nagsabay-sabay yung mga situation ng buhay namin na kung saan para bang hindi namin alam kung saan kami lilipat ng bahay, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng araw-araw naming pangangailangan kasi talagang totally nung tinanggal ng Lord yung trabaho na meron ako, as in wala naman kaming savings that time. So, try to imagine, Pastor, nung time na yon, ano ang pipiliin ko? Maghanap ba ng trabaho? O sumunod sa pinagagawa ng Diyos? Oo, tindi, no? So, ito yung matinding battle sa mga pinagdadaanan kasi natin. Yung testing na matindi dito, alam natin may pangailangan ako personally. Ito yung kinakailangang matugunan na bilang provider ng pamilya. Pero yung sinasabi ng Lord dito, subukan mong unahin yung pinagagawa ko sa iyo. Unahin mo ako at para makita mo kung ano ang kaibahan doon sa inuuna mo kung ano yung kailangan mo. So, ito yung dilemma, Pastor. Sabi nga doon, maghahanap ka ba ng trabaho, maghahanap ka ba ng malilipatan, o susundin mo si Lord para magamit ka niya at magpahayag ng salita niya. Yo. Kasi nung time po na yung Pastor, ang inilalagay ng Lord sa amin, umakyat kami ng kabundukan at mag-share ng salita ng Diyos. Oh. Despite our Despite situation. ng pinagdadaanan namin. So hindi namin pwedeng i-share yung pinagdadaan namin kasi nga ang kumbaga parang hindi siya makaka-encourage sa ibang tao. Oh. So try to imagine yung sitwasyon na kung saan ang tingin ng mga tao sa amin that time ay mapera, maayos ang trabaho, na stable ang kalalagayan ng pamilya. So, syempre, yung bang parang paano mo i-share sa ibang tao ngayon na katulad ka na rin nilang kumbaga, yung wala rin. Oh. So kumbaga, for me, ang challenge dito, yung kabutihan ng Diyos na gusto nating maihayag sa maraming tao, na despite na ganun yung pinagdadaan, still mabuti ang Diyos. Oo. So ito yung pinanghawakan namin, Pastor, na, nung time na yon, mas inuna namin maglingkod sa Panginoon. Parang sige. Parang ang nangyari, parang, ito, kailangan malaman ng mga tao to kasi minsan, yung tagumpay,
at yung karakter, minsan natatakpan ng tagumpay natin ang karakter. Kung ano ba talaga ang nagmo-motivate sa'yo. Kasi minsan, gaya niyan, ang akala mo, gaya kasi gusto mong i-maintain, nasa mga tao meron pa rin kayo. Yes po. O i-maintain, ang hirap Pride na po kasi yun. Nung time na yun yung tinuturo ng Lord sa amin nung time Sa akin naman, Kuya JP, paano kita tatanggapin sa ganung kalalagayan? Alam ko talaga ang kahinaan ko, pera, Pastor. Talagang, pero alam niyo po, Pastor, doon ako namangha sa kilos ng Lord sa amin na biglang hindi kami tumingin sa sitwasyon, Pastor. Kasi inuna naming maglingkod. Breakthrough yun. Hindi siya, opo, Pastor, breakthrough. Sabi ko, malayo. amazing si Lord kasi umakyat pa rin kaming bundok, nanalangin kami, nagbahagi ng salita ng Diyos. Merong kapayapaan, merong kagalakan, may kalakasan, Pastor. Yun na hindi matumbasan ng pera. Opo, amen. Walang kapantay. Kaya yung contentment na yun, yun yung contentment eh. Amen. Actually, yun ang meaning ng contentment. Ang contentment, yung wala o meron ka, pero ang buhay mo straight. Amen. At Pastor, eto rin siguro yung binuksan ng Lord sa isip ko na, anak, it's time na makita naman ang asawa mo na habang hinuhubog kita sa area na yan, na hindi siya nalugi. Kasi Pastor, mas minahal ko siya eh. Pinaramdam ko na may asawa panalo ka. talaga. Kabangers ha? Nanalo ang kuya nyo. Bakit Pastor? Wala Panalo to, Pastor. Binigay niya yung resignation letter na napirmahan na. Sabi ko lang habang nagtatadtad ng gulay, halika rito, kain ka. Sabi ko sa kanya, kasi parang nilagay ng Lord sa akin, Ate Jazz, mahalin mo siya, yakapin mo siya, ikaw yung liwanag ngayon sa kanya. Naman si Lord, bait ni Lord. Amen. Sharing light. Si Lord lang ang nagpipihit niyan, wala nang iba. Amen. Kapag pinihit ng Diyos ang puso, tapos na ang problema. Yan yung motivated by love. Yung motivated by God. Yung morally motivated by God. Kasi one of His talaga greatest is yung faith at saka yung hope mawawala, pero yung love remains. Yung pag-ibig niya ay nananatili. Kaya yung pag-ibig na yan ang nagka-conquer eh. Sabi ng 1 Corinthians 13 na ang pag-ibig ni Lord conquers all, di ba? Amen. That endures all things, believe all things. Sa 1 John, love conquers all. Kung hindi yan motivation ng Panginoon, hindi nyo kaya yung ganyang posisyon. Tama. Oo, kasi yung posisyon na yan, hindi lang yan yung titulo mo bilang asawang babae, titulo mo bilang asawang lalaki, kundi it was motivated by what God wants in your midst. Yan yun eh, yung dalawa kayo, yung merong isang spirit in the midst of you. Amen. In between. Spirit in between na bakit ko ba ito i-give up kung mayroong plano si Lord? Yun yung position na yun eh. Hindi man hiwalay. Amen. Ayan, Pastor, part 2 yan. Pang part 2 yan bukas. May part Usapan yan. Yan yung tayo lalalim bukas. Wow! Praise God. Divine purpose. Ayan. Actually, naalala ko, Pastor, nung time na isang matinding testing sa akin na nangyari dun, kasunod ng mga pangyayari na yon. Ito yung question ni Ate Jazz. May in-offer kasi sa aking trabaho sa Singapore. So, ang starting ko is 300K. And then, libre lahat. As an architect. Pero nung time na yun, alam niyo po yung nagtatalo sa puso't isipan ko, yung calling. So ito yung sinasabi dito na ano ba yung pipiliin natin sa ganitong klase ng pamimili na ano ba ang hahabulin natin, yung blessing o yung nagbibigay ng blessing. So, for me, nung time na yon, ang tindi ng kasi ang laki ng pangangailangan namin para makapag-provide sa pamilya. So, nandito yung opportunity para matugunan yung mga pangangailangan na yon. Pero, doon sa other side, merong salita ng Diyos na kung saan para bang nangungusap sa puso ko na tinatawag niya ako for specific calling. For the specific assignment. So, for me, syempre, dahil medyo
doon ako hinuhubog ng Lord sa area na kung saan, ano ba yung pagtitiwalaan ko na naman? Yung sarili ko na naman ba? Yung ibang tao ba? O si Lord na tumatawag sa akin? Sa ibang tao ako na yun na magsasabi, alam mo pastor, sabi ko sa kanya, go na, 300K na yan. Ako na lang maglilingkod kay Lord. Kailangan ko siya pastor kasi nakita ko pastor na ito na yung reality pastor na kahit na gustuhin mo man pastor na sabay kaming maglingkod, yung reality hit hard. Pero alam niyo po, nanindigan na naman si Kuyang JP. Sige pa, Kuya JP. Nung sinabi kong tumuloy ka na sa Singapore, anong sabi mo, Dad? Talagang nag-pray po ako ng matindi nun kay Lord. Sabi ko, Lord, ang gusto kong sundin kung ano yung kalooban mo. Kung talagang kalooban mo itong ino-offer sa akin na to, ikaw pa rin naman ang magdadala sa akin doon. Alam niyo po, dumating sa isang araw, hindi ko siya tinanggap. So maraming nang hinayang. Unang-una na yung asawa ko, syempre. So, Sayang naman, malaki na yung ano niya. pero ito ang sinasabi nga, pag pinili mo si Lord, hindi ka malulugi. Yun, amen, pastor. Why? Kasi alam niyo po, nung pinili kong sumunod kay Lord, lumipas ang ilang buwan, nagko-COVID. Nagka-COVID po, 2020. Nag-lockdown. So try to imagine kung sinunod ko yung offer sa akin at nasa Singapore ako that time, nagsisimula pa lang ako, anong buhay ang magiging dadanasin ko sa lugar na hindi naman ako pamilya. So, ito yung kabutihan ng Diyos. Sabi nga, pag pinili mo siya, sometimes hindi natin alam kung ano bang kahirap. Pero ito ang sigurado, pag si Lord ang pinili mo, panalo ka talaga. Amen. So, yun po yung ano. And from that, yun yung doon naman pinagpala ng Lord yung buhay namin, doon sa pagsunod namin sa Kanya. Yun, kaya nga ang pagsunod obedience is what you don't want to do. Amen po. Amen. Amen. So, And you need to do. Amen. No option but obey. yun talaga yun, Pastor. Kasi kaya ko lang man sinabi yung mga kaabangers kasi si Lord kasi dumating din siya sa punto na umabot siya sa dulo ng lubid niya na Lord, kung maaari, alisin mo ang sarong ito. Oo, alisin mo ang sarong ito. Pero, ang gusto mo pa rin ang masunod, hindi ang gusto ko. Kaya hindi siya binigyan ng option ng Ama. Hindi nga siya binigyan ng option, pero sabi ng John 10:18, hindi siya pinilit, hindi siya pinuwersa, kusa niyang ibinigay ang sarili niya na sundin ang kalooban ng Ama. Kaya ang sabi niya, my food is to do the will of the Father. Ito yung motivation na nakaposisyon sa inyo na di ma-deny. Amen po. Thank you, Lord. Hinubog lang ng mga pangyayari. May pinalutang ang Lord talaga, Oo. pastor. Kasi ito yung isa sa kailangan nating maintindihan mga kaabangers. Kasi pag pinag-usapan na ang pagsunod, maaaring logically at analytically, kapos ka. Kapos mong i-communicate yan. Pero kapag nandoon yung obedience mo lang, yung pagsunod lang, ako, I tell you, itutugma ka talaga ni Lord sa tamang pagkakalagyan. Yan yung positioning. Ipoposition mo ang iyong sarili sa purpose ng Diyos. Kasi pag natutunan natin yan, sige nga, pupunta tayo sa example. Si architect, nagagawa pa yung mga personal na lakas. Kaya niya. Ako kaya, sige nga, kung ako yung katawan ko ang pagbabasihan, ang layo naman ng dalawa namin magagawa namin dalawa. Pagdating sa ganyan. Pero dahil sa pagsunod nga, yung pagsunod sa Diyos ang nagbibit-bit sa'yo, o bumubuhat sa iyo para dalhin ka doon sa isang lugar na madidisplay mo ang liwanag ng Diyos sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kamag-anak mo. Doon mo makikita yung sinabi niyong doon sa bundok, punta kami doon pero hindi nga lang ako nakaakyat. Doon lang ako sa baba. Doon lang ako sa baba. Tanaw ang bundok. Oo, tanaw. Mga ano pa dati yun Ewan ko ba. Hallelujah. Pero ang Diyos talaga, ang galing talaga ng pagka-design na hindi rin kayo nakakaintindi. Hindi nyo rin maintindihan bakit nangyari yun. Amen po talaga, pastor. Pero dahil may purpose si Lord. Ito na ngayon tayo.
O, yan. Amen. O nga, parting words ngayon. Okay. Parting words para meron pa tayo bukas. Oo. Kasi bukas, pag-uusapan pa rin natin yung divine position. Kaya ituloy din natin yung actual ba, yung pagsunod sa Panginoon at yung obey at saka yung honor and respect. Amen. Tingnan natin yon sa mataas na angle para hindi natin malagay sa kalagayan ng gandoon na lang tong message na to. Tama po, Pastor. O, di ba? So, mga kaabangers, salamat sa buhay ng mag-asawa. Okay ngayon, ano mang Ay, masasabi? meron talaga akong gusto pang i-share sa mga kaabangers sa bukas po natin. Alam niyo, magugulat po talaga kayo sa kung paanong pinalutang pa ng Lord sa puso ko. Kung siya ba talaga ang iniibig ko ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Kasi meron po akong ibabahagi sa inyo sa ating DLS tomorrow na sasabihin niyo talaga, wow, panalo si Lord sa buhay ni Ate Sheila. Kaya yun, mga kaabangers, salamat kasi may sasabihin din si Kuya JP para sa day 2 natin. Ayan. So, abangan po ninyo, mga kaabangers, ang part 2 ng ating pag-uusap. Actually, kung talagang pag-uusapan po natin ang aming personal na buhay, ay baka kulang pa yung part 2, baka pang season. Pero ito po ang isang maiiwan ko po sa inyo. Para sa bawat isa sa atin na alam niyo po yung naghahanap o still searching doon sa purpose ni Lord, na kumbaga parang we're still nando doon sa area na kung saan para bang inaalam, ano ba Lord, ano ba yung gusto mong gawin sa buhay ko? So, yung pong purpose kasi natin, it's not just a destination. So, hindi lang siya yung parang ipakita ng Lord sa ito yung magiging destination mo, kundi nais ng Lord na yung it's a daily walk with the Lord. So, kumbaga, from that journey ng pagsisearch natin doon sa kalooban ng Diyos, doon natin mararanasan na ito yung nais ipakita ng Diyos, ito yung nais gawin ng Diyos sa buhay natin. Basta ang tinitingnan ng Lord sa atin kung paano tayo magtitiwala sa paraan na gusto niya, hindi sa paraan na gusto natin. So yung total obedience talaga, na kung saan dito tayo minsan nahihirapan. So ang nais lang ng Lord na ipabatid sa atin sa hapong ito, huwag tayong manghinawang sumunod sa Diyos, kasi sa Diyos, laging panalo po tayo. So yun po mga kaabangers, maraming salamat sa inyo. Amen. At madami po ba tayong natutunan ngayong tanghaling ito? Madami po ba tayong nasagap na mga message? Mas madami pa pong message at matututunan tayo bukas sa buhay nila Ate Sheila at Kuya JP. Maraming salamat po sa buhay ninyo at abangan po natin ang kanilang story part 2 bukas. Ayan po, maraming salamat po. At sa lahat ng nanonood, wow, napakadami nyo po talagang comment. Hindi na po namin nabasa lahat. Sige po, ayan po. So, comment lang po ng comment, share, tag, like, and mag-mention ng inyong mga friends. Ayan. Para makadinig din nila at mapanood itong daily life sharing. Real life, Real talk, real people. Ayan po, maraming salamat po. Ay, Pastor Dong. Pagpalain tayo lahat ni Lord at ingatan sa lahat ng sakit. Amen. Bye po. God bless you.